Magandang araw sa lahat! Ako nga pala si Jennifer Plaganos at ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa, ang pamilya at ang pag-aasawa. Ang ating layunin ay mas maunawaan ang kahalagahan ng dalawang institusyon sa lipunan, pati na rin ang kanilang papel sa ating pang-araw-araw na buhay. Bakit nga ba ito ay tinuturing na pundasyon ng lipunan? Alamin natin ang kahalagahan ng pamilya at kasal bilang mga kultural na universal na konsepto. Ngunit, bago tayo dumako sa kahalagahan ng kasal at pamilya, alamin natin ang unang dahilan tungo sa seklong buhay-pamilya, ang panliligaw. Ang panliligaw ay ang unang yugto ng pagbuo ng isang relasyon na maaaring humantong sa mas matatag na pamilya. Ito ang proseso ng pagkilala, pagpapakita ng pagmamahal at pagbuo ng tiwala sa isa't isa. Ito ay isang tradisyonal na makalumang proseso ng pagkilala at pagpapakita ng interes sa isa't isa bago magpakasal, na nagpapakita ng respeto sa pamilya at kaugalian. Kung ating balikan at alamin, ang paraan ng panliligaw noon ay puno ng pasensya at pagsisikap. Kilala rito ang harana, kung saan ang isang binata ay inaawitan ang dalagang kanyang nililigawan bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Kasama rin dito ang pagsusulat ng liham at personal na pagbisita sa bahay ng dalaga upang ipakita ang kanyang sinseridad. Bahagi rin ito ang paghingi ng basbas ng pamilya ng dalaga. Ang tradisyonal na panliligaw ay naglalagay ng malaking halaga sa paggalang sa mga magulang at pagsunod sa kanilang payo. Ngayon, mas modernong paraan na ang panliligaw na maaaring gawin sa pamamagitan lang ng online dating at social media ang ginagamit. Ngunit sa mga ganitong pagbabago, mahalaga pa rin ang paggalang sa bawat kultura at kaugalian dahil magiging daan ito upang humantong pa sa mas matagal na pagsasamahan at pag-iibigan. Kasunod ng panliligaw ay ang pagpapakasal ng dalawang tao upang maging ganap na mag-asawa. Alam natin na ang kasal ay nagiging pundasyon ng bagong pamilya at tatalakayin natin ang dalawang pangunahing uri ng pamilya na ang kinabibilangan natin mula pagkabata na tinatawag na pamilyang pinagmulan. Habang ang pamilyang itinatag ay pamilyang nabubuo sa pamamagitan ng kasal. Dahil dito, mapag-alaman natin na ang pamilya ay hindi lamang emosyonal na koneksyon, kundi nagsisilbing unit ng ekonomiya ng lipunan. Kasama rin dito ang mga usapin kung ang mag-asawa ay magkaibang kasarian o pareho, kung paano nauunawaan ang tradisyonal na pananaw na ang kasal ay para sa pagkakaroon ng anak. Ang panghuli ay ang pamilya. Ano nga ba ang pamilya? Ang pamilya ay isang pangkat na kinikilala ng lipunan, karaniwang nagkakaugnay sa pamamagitan ng dugo, kasal, paninirahan ng magkasama o pag-aampon. Sa ating mga Filipino, ang pamilya ang sentro ng ating pagkakakilanlan at kaugnayan sa lipunan. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kinikilala ang kahalagahan ng pamilya bilang isang pangunahing institusyong panlipunan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang kultural na universal ng pamilya at kasal? Ito ay nangangahulugan na ang pamilya at kasal ay tinatawag na kultural na universal dahil ito ay bahagi ng lahat ng lipunan sa mundo. Bagamat may pagkakaiba sa anyo at ritual, ang esensya nito ay ang pagkakabuklod at pagpapahalaga sa bawat isa. Sa pagtatapos, alalahanin natin na ang pamilya at kasal ay hindi lamang simbolo sa ating tradisyon, kundi salamin ito sa ating pagkatao bilang bahagi ng mas malawak na lipunan. Tayo ay nagkakaisa sa ating pagmamahal sa pamilya, anuman ang kultura o pinanggalingan.